Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 71. Gayunpaman, si Sarah Lynn ay nakasquat sa sulok sa Kalasinggan. May bakas ng mga palm print sa mukha niya. Siya ay nasa isang estado ng pagkalito, marahil mula sa sampal, at ang katotohanan na siya ay lasing. Namumula din ang mukha ni Charlotte Yates, at kitang-kita ang isang palm print sa mukha. Malamang ay sinasampal siya kanina, marahil bago siya tumawag. Ikaw ba yung tinawag niya? Tumingin ang malaking lalaki kay Mark Orleans at malamig na sinabi. Kalmadong tumango si Mark. Pasok ka, sabi ng malaking lalaki habang binubuksan ang pinto ng private room. Isinara ng malaking lalaki ang pinto pagkapasok ni Mark sa kwarto. Nakita ni Mark ang isang lalaki at isang babae na nakaupo sa sofa. Kinulayan ng puti ng lalaki ang kanyang buhok. Nakasuot siya ng masikip na pantalon at nakasuot ng loafers. Ang babae naman ay nakasuot ng heavy makeup at asul ang buhok. She was in skimpy outfits, which made her look sexy but indecent. Mayroong mga 5 o 6 na matipunong mukhang masasamang tao sa pribadong silid, lahat ay nakatitig kay Mark ng may galit. Nakatingin ang lalaki at babae kay Mark ng masama. Natarante at umiyak si Charlotte. Pagdating niya dito, sinampal siya ng babae at tinawag siyang bitch. Hindi siya naglakas loob na tumawag sa bahay. At saka, huli na ang lahat dahil nasa ibang probinsya ang pamilya niya, kaya Mark na lang ang matawagan niya. Kinakabahan siya, nag-aalala siyang hindi dumating si Mark. Ngunit nang makita niya si Mark ngayon, gamaan ang loob niya at napaiyak siya. Anong nangyayari? Bakit mo sila sinaktan? Kumunat ang noo ni Mark. Hindi natuwa si Mark na makitang umiiyak si Charlotte. Ano ang salungatan na nagbunsod sa kanila na tamaan ng mga tao? Tingnan mo na lang kung gaano kalala si Sarah. Pulang-pula lahat ng kamay at mukha niya. Kung siya ay matino, siya ay masisira sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Itong babaeng taang nanligaw sa boyfriend ko. Hindi ba dapat sampelan ko siya? Tumayo mula sa sofa ang babaeng may kulay asul na buhok. Mukhang galit pa siya at gustong sampelan pa si Sarah. Natakot si Charlotte sa itsura ng babaeng may kulay asul na buhok. Agad niyang pinrotektahan si Sarah para hindi siya masugitan ng husto kung patuloy siyang sasampalin ng babae. Kumunat ang noo ni Mark. Hindi naman masyadong desperado si Sarah kaya kailangan niyang akitin ang sinumang lalaki. Malamang na sinamantala ng lalaki si Sarah nang makita niyang lasing ito sa isang bar. Kung tutuusin, mainit ang katawan ni Sarah. Kahit sinong lalaki ay may masamang intensyon kung makakita sila ng isang katulad ni Sarah sa isang lugar na ganito. Gayunpaman, nahuli siya ng babaeng nakablo ang buhok, kaya ang tanging nagawa ng lalaki ay talikuran ng responsibilidad at sinabing nanligaw si Sarah sa kanya. Malas naman si Sarah. Hindi siya dapat pumunta sa ganitong klaseng lugar. Sa lahat ng uri ng tao dito, magiging madali para sa kanya na malagay sa gulo. I have someone I like. Bakit naman ako magpapaligaw sa isang tulad ng boyfriend mo? Lasing na sigaw ni Sarah. Nang marinig ito, nagalit ang babaeng may kulay asul na buhok, tumakbo. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Sarah, ngunit sa halip ay tumama ang sampal kay Charlotte na hamarang para kay Sarah. Enough! What the hell do you want? Inis na inis si Mark. Ngumisi ang babaeng may kulay asul na buhok, mahilig siyang mangaakit ng mga tao, di ba? Sa utos ng babaeng may asul na buhok, naghanda ang ilang malalakas na lalaki sa pribadong silid na sa simula pa lang ay excited na. Parang ilang beses na nilang ginawa ito. Napakabisyo talaga ng babaeng ito. Halatang kasalanan ng lalaki niya iyon, pero may decency siya para ay violate si Sarah ng napakaraming tao. Nakakalokang babae. Tigaw ni Charlotte. Napaluha siya habang sinusubukang protektahan si Sarah. Alam niyang mali siya, alam niyang mali siya. Huwag mo siyang pretuhin ng ganito. Hindi. Kinuha ni Mark ang isang bote ng alak at binasag ito sa lupa. Agad namang huminto ang mga lalaki. Kumunat ang noo ng babaeng may kulay asul na buhok, pati na rin ang lalaking may puting buhok sa sofa. Nagkatinginan ang mga malalakas na lalaki na nagtataka. Sabihin mo sa akin, paano natin malulutas ang problemang ito? Sabi ni Mark sa mahinahong tono. Hey, he's a tough guy?
sabi ng babaeng may kulay asul na buhok. Ngumisi ang babaeng may kulay asul na buhok habang itinuturo ang basag na red wine sa lupa at sinabing, nakakatuwa. Ang alak ay nagkakahalaga ng $100,000. Kung hindi mo ito kayang bilhin, gagawin ko. Kinuha ni Mark ang card niya. Napakayaman mo. Nagulat ang babaeng may kulay asul na buhok. Tumingin siya kay Mark at sinabing, hindi mo lang nabasag ang bote ng alak pero nasira mo rin ang sahig. Magkano? Mahina akong tanong ni Mark. 300,000, sabi nung babaeng blow ang buhok. Ay swipe ko ang card ko. Ang puting buhok na lalaki na nakaupo sa sofa ay muling tumingin kay Mark pataas at pababa. $300,000 pero hindi man lang siya kumurap. Sino ang lalaking ito? Kumunat ang noo ng babaeng may asul na buhok at nagtanong, sino ka? You don't have to care who I am. Magkano ang pera ang gusto mo para malutas ang usaping ito? Sabi ni Mark. Ang $300,000 ay wala sa akin. Umiling ang babaeng may asul na buhok. Magkano ba ang gusto mo noon? Hindi mo ba siya pinatawag para makahingi ka ng pera? Sige at pangalanan mo ang presyo mo. Sabi ni Mark. Mayaman ka at $300,000 para sa isang bote ng alak ay isang piraso ng cake para sa iyo, sabi ng babaeng may asul na buhok. Humisi ang babaeng asul ang buhok at iniunat ang 3 daliri. 3 million. Tapos pakakawalan ko sila. Natigilan si Charlotte. 3 milyon. Siya. Wala siyang gaanong pera kahit pinagsama-sama ang kita ng buong pamilya. Walang buhay niyang tinignan si Mark at nakasimangot. Nawasak siya. Sobra lang ang $3 milyong. Mahal kaya? Tanong ni Mark. Ang akala niya ay sapat na ang $5 o $600,000, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala kitikam ang asul na buhok. Ito ay malinaw na isang bitag. Nagalit si Mark. Mahal. Alam mo ba kung gaano kalaki ang galit na naidulot niya sa akin? How dare she seduce my boyfriend? I have been in a bad mood for the whole night. Humisi ang babaeng may asul na buhok. Ano pa, $3 milyong na lang ang turnover para sa 1.5 araw na negosyo sa bar. Kapag maganda ang negosyo, maaari itong. Sa iyo ba itong bar? Tanong ni Mark. Nagulat si Mark. Hindi katakatakang hindi naglakas loob na magsalita ang lalaking nasa sofa para siyang gigolo. Pero ang tanga rin ng lalaking ito para mangharas ng ibang babae sa bar ng girlfriend niya. Ilang tao ang makakagawa ng ganoong bagay? Ay sa tatay ko, pagmamayabang ng babaeng kulay asul ang buhok. Natahimik si Mark. Kung ang babae ay napakayaman, kung gayon ang $3 milyong ay hindi isang malaking pera para sa kanya. Ngunit hindi sinasadya ni Mark na bigyan siya ng napakaraming pera. Ito ay ganap na isang scam. Higit pa rito, mayroon lamang $1 milyong sa kanyang card at wala siyang ganoong kalaking pera. Nakita ni Charlotte ang inis na ekspresyon ni Mark at tila ayaw nitong tulungan siya. Siya ay nasa kawalan ng pag-asa. Hinawakan niya ng kamay ang mukha ni Sarah. Ganito ba ang mangyayari kay Sarah ngayong gabi? Gusto niyang humingi ng tulong kay Mark, ngunit bakit siya nito tutulungan? $3 milyong. Ito ay sapat na upang bumili ng isa pang BMW 7 serye. Napaiyak siya sa desperasyon. Ano, wala kang pera? Humisi ang babaeng may asul na buhok. Ngayon lang pala siya nagpapanggap. Paano siya nagkaroon ng ganoon kalaking pera? Marahil ay may ilang $100,000 lamang sa kanyang card. Hindi man lang ito malapit sa turnover ng bar niya. Wait lang. I don't have that much money in my card. But I'll call someone to transfer the money to me, sabi ni Mark. Bilasan mo. Wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa kanya kung hindi ko matatanggap ang pera sa loob ng 3 minuto, gumisi ang babaeng asul ang buhok. Naglakad si Mark sa isang gilid ng silid at tinawag ang kanyang ina. Pagkaraan lang ng mahabang panahon ay sinagot niya ang telepono. Bukod dito, ang paligid ay partikular na maingay. Nasaan ang kanyang ina? Mom, can you transfer $3 million to me? Tanong ni Mark. Okay, wait a minute. I'll transfer the money now. Ang boses ng kanyang ina ay nanggaling sa telepono. Ma, saan ka? Bakit ang ingay ng paligid? Nagulat si Mark at nagtatakang tanong. Haha, nasa bar ako. I'm talking business with Bettina. Gusto mo sumama? Inanyayahan ni Karen Lee ang kanyang anak. Nagulat si Mark, nasa bar din ang nanay niya.
Aling bar iyon? Nay, saang bar kayo? Chinatown Bar, sabi ni Karen. Nay, nandito rin ako sa bar na ito, tuwang-tuwa si Mark. Nagkataon lang. Kakasabi lang ni nanay na negosyo ang pinag-uusapan. Ano ba ang ginawa niya? Talaga. Saang private room? Hahanapin kita. Puno ng pagtataka ang boses ni Karen na parang hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Nako. May nangyari sa kaibigan ko, kaya lumapit ako. Let me see. I'm in. Pagtatanong ni Mark tungkol sa private room na kinaroroonan niya at naiinip na sabi ng babaeng asul ang buhok. Anong problema? Tanong ni Karen na may pagtataka sa tono. Maikling ipinaliwanag ni Mark ang sitwasyon sa kanyang ina. Tapos sabi ng nanay niya, hintayin mo ako, papunta na ako. Natuwa si Mark. Ibinaba niya ang telepono at nakahinga ng maluwag. May pera ka ba o wala? Kung wala kang pera, huwag mong sayangin ang oras ko, naiinip na sabi ng babaeng kulay asul ang buhok. Tutal, si Mark ay nagtatago sa sulok ng tumawag. Sa kanyang mga mata, humihingi siya ng tulong para sa 3 milyong dolyar. Kawawang tao. Oo, may magpapadala kagad ng pera, sabi ni Mark. Diretso yon. Tumawag ka ba ng pulis? Damn it, galit na galit ang babaeng may asul na buhok, ngunit sa sumunod na pagkakataon, minisyon niya ito at sinabing, itong asong ito ay nanligaw sa aking kasintahan. Walang kwenta ang pagtawag ng pulis. Naayos na ang usapin pagdating ng pulis. Alam mo, nasa akin na ang pangwakas. Sabihin sa lugar na ito. Pinuksan ang pinto at pumasok si Karen kasama si Bettina Byrne. Kabanata 72. Nakita ni Mark Orleans ang kanyang ina at nakahinga ng maluwag. Sino sila? How dare they kick my door? You two are courting death. Halos agad na nagalit ang babaeng may asul na buhok. Tumawid siya sa kwarto para suntukin si Karen Lee. Gayunpaman, isang sulyap lang si Karen sa kanya at saka tuluyang hindi pinansin. Si Bettina Byrne, na nasa tabi niya, ay mabilis ang isip. Nagtaas siya ng kamay at sinampal muna ang babae. Isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw sa silid. Namumula at namamaga ang mukha ng babaeng may asul na buhok. Napaupo siya sa lupa, nagulat at natulala. Napatulala ang mga lalaki sa private room. Anak ito ng may-ari ng bar, kaya siya ang amo dito. Maaari niyang tawagan ng daan-daang tao sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono. Ngayon siya sinasampal. Ang mga taong ito ay may death wish. Nanlaki ang mga mata ni Charlotte Yates. Hindi niya kilala si Karen Lee, ni hindi niya nakilala si Bettina Byrne. Gayunpaman, ang dalawang babaeng ito ay may kahangahangang paraan na lubos na ikinagulat ni Charlotte. How dare you slap me? Kilala mo ba kung sino ako? Ay, hanggang ngayon ay napagtanto ng babaeng may kulay asul na buhok na sinampal siya. Paano ito naging posible? Paano siya masampal sa bar ng papa niya? Naghahanap ba ng gulo ang tao? Galit siyang bumangon sa lupa, ngunit isa pang sampal ang sinalubong niya. Huli siyang sinampal ni Bettina, at ang babaeng may asul na buhok ay napaiyak sa lupa. Damn you! Go! Tumayo at nagmura ang lalaking maputi ang buhok sa sofa, agad namang sumugod ang ilang lalaki sa private room. Nagulat si Mark. Ang mga lalaking ito ay matangkad at malalakas, halos kasing lakas ng mga toro. Paano sila lalabanan ni Bettina? Kinagat ni Mark ang kanyang mga ngipin at kinuha ang bote ng alak sa mesa, ngunit sinabi ni Bettina, Young Master, hayaan mo akong hawakan ito. Napatulala si Charlotte. Young Master. Mark. Mabilis ang galaw ni Bettina na para bang bihasa siya sa lahat ng uri ng kasanayan sa pakikipaglaban. Alam niya kung paano talunin ang mga tao sa lalong madaling panahon. Tinuntok niya ang pisngi ng isang lalaki gamit ang kanyang kamao, at ang kanyang mga galaw ay mabilis, tumpak, at walang awa. Napahungol ang lalaki at nawala ng malay. Napatulala ang ibang mga lalaki. Lumipat muli si Bettina. Gumalaw siya ng walang kahirap-hirap sa ilalim ng pagkubkob ng ilang tao gamit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Nang muli niyang ihagis ang kanyang suntok, isa pang lalaki ang agad na nahimatay. Mabilis at mabilis ang laban. Isa-isang bumagsak ang mga lalaki sa lupa habang si Bettina ay nanatiling hindi nasaktan. Nagulat si Mark. Magaling talaga makipaglaban si Bettina. Maaabot ba niya ang kanyang antas balang araw? Inaabangan niya ito.
Napatulala na ang maputing buhok. Ikaw. Tinulyapan siya ni Bettina saka itinaas ang kamay para sampilan siya ng malakas. Napasigaw ang maputing buhok at bumagsak sa lupa na wala ng malay. Hindi man lang siya nakatikim ng suntok, what a week lang. Tuluyan nang natigilan si Charlotte. Natarante siya at hindi na makabalik sa kanyang katinoan. Masyadong gulat na gulat din ang babaeng may kulay asul na buhok. Bumangon siya sa lupa at tinitigan si Bettina na parang nakakita ng multo. Nabalitaan ko na humingi ka ng $3 milyong bilang kabayaran. Umupo si Karen at sinabi sa isang malambot at walang pakialam na paraan. Who the hell are you? This is my dad's territory. How dare you hit me? Galit na galit ang babaeng asul ang buhok pero nanlamig ang mga mata ni Bettina. Ang kanyang mga kamay ay maliksi. Sa isang iglap, pumarap siya sa babae at muling sinampal. Napasigaw ang babaeng may asul na buhok at bumagsak sa lupa. Napinta ang kanyang mukha ng takot. Kailangan mong mag-ingat kapag kinakausap mo ako. Napatingin si Karen sa kanya. Bumangon mula sa lupa ang babaeng may asul na buhok at umatras sa pintuan. Maghintay ka lang. Tatawagan ko ang tatay ko at ipapatay ka niya. Then go ahead and call him, malambing pa rin ang tono ni Karen. Pagsisisihan mo sa huli. Babasagin ko ang mukha mo ngayon. Hahayaan ko kayong lahat na lumuhad at magmakaawa. Pinuksan ng babaeng may asul na buhok ang pinto sa galit at tumakbo palabas. Natahimik ang private room. Medyo kinabahan si Mark. Anong ginagawa mo nakatayo dyan? Halika at maupo ka rito. Isang matamis na ngiti ang binigay ni Karen kay Mark, hindi katulad ng pagkapuot niya sa babaeng may asul na buhok kanina. Tumabi sa kanya si Bettina. Nakahinga ng maluwag si Mark. Nag-aalangan siyang naglakad papunta kay Charlotte. Si Sarah ay sa kasalukuyan, lubos na nasayang at natutulog sa lupa. Tumingin si Charlotte kay Mark na may masamang tingin. Nakakabaliw ang nangyari ngayon at isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Ang isang babae ay maaaring nakakatakot at tinawag pa niya si Mark, young master. Tapos siya. Napatingin si Charlotte kay Karen. Ang lahat ng ito ay sobra-sobra para mahawakan ni Charlotte. Ayos ka lang ba? Tanong ni Mark. Napailing si Charlotte at may sasabihin sana nang. Muling sinipa ang pinto at lumabas ang babaeng may asul na buhok kasama ang isang lalaking malaki ang tiyan. Sa likod niya may mga 20 o 30 lalaki. Lahat sila ay matangkad at malalakas. Tumakay sila na parang mga halimaw. Biglang naging tense ang atmosphere sa private room. Nagsimulang manginig si Charlotte sa tanawing nasa harap niya. Dad, ngayon lang ako sinaktan. Tignan mo nga lang mukha ko, pumangit na dahil sa kanila. Buho. Nakaramdam ng mali ang asul na babae kaya napaiyak siya, pero tinitigan niya ng masama si Karen. Bata. Ayos lang, kung sino man ang nakabangga sa'yo, ibabalik ko sa kanila ng 10 beses ang presyo. Sabi ng matabang lalaki sa malamig at marangal na tono. 12 ng tao ang nasa likod niya, mukhang handa silang lumaban anumang oras. No, Dad, I want to smash their faces and watch them bleed. Look at my face, naaawang sabi ng babaeng asul ang buhok. Sige, papakinggan kita. Be a good girl and find a place to sit down. Tumango ang matabang lalaki. Sinaman ng tingin ng babaeng may asul na buhok sina Karen at Bettina, saka umupo at binuksan ng isang bote ng red wine. Handa na siyang magdiwang habang pinagmamasdan ang mukha ni Karen na binasag mamaya. Napatingin ang matabang lalaki kay Karen. Iisa lang ang anak ko. Siya ang pinakamamahal ko. Minsan akong nanumpa na kung sino man ang maglalakas loob na ay bully ang anak ko, pagsisisihan ko ang tao. Pero sinaktan mo ang anak ko. Well. Sabi ng matabang lalaki habang nakataas ang kamay. Naglabas ng punyal ang isang lalaki sa likuran niya at nahulog ang matalim na punyal sa mesa sa harap ni Karen. Gawin mo sarili mo. Wala akong pakialam kung magsaksak kayo o gawin mo sa sarili mo 3 hiwa. Dapat 3 hiwa. Tapos, magpaparaya ako. Brutal ang tunog ng taong grasa. Naglakas loob silang talunin ang kanyang anak na babae sa kanyang teritoryo. Pagkatapos ay kailangan nilang bayaran ang presyo ng dugo. Kawili-wili, tinulyapan ni Karen ang punyal na nasa mesa at kalmado ang kanyang mga mata. Kailangan ko bang ulitin ang sarili ko?
Pinaikit ng matabang lalaki ang kanyang mga mata at tumingin ng mabangis kay Karen. 12 ng malalakas na lalaki sa likuran niya ay parang mabangis na hayop na handang sumunggab sa kanilang biktima. Sobrang tense at tahimik ang atmosphere sa private room. Parang pagdanak ng dugo sa susunod na segundo. Hindi na kinabahan si Mark. Ang eksena sa hotel noong nakaraan ay mas matindi kaysa dito. Ito ay wala. Lumapit si Mark kay Karen at umupo sa tabi niya. Umiti si Karen at nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Nag-isip sandali si Mark. Hindi niya rin alam. Kaya't nagpasya siyang hayaan ang kanyang ina na harapin ito. Dahil sinabi ni Mark ang kanyang mga iniisip, tumango si Karen. Sige, ako na ang bahala dito. Bettina, magsimula ka na. Habang si Bettina ay humakbang pasulong, ang 12 ng mga lalaki sa pribadong silid ay nanunuya. Gago ba ang babaeng ito? Alam nilang magaling si Bettina, ngunit kailangan niyang lumaban sa 20 o 30 tao. Kailangan lang nilang ihagi sa kanya ng isang suntok bawat isa, at siya ay magiging patay na karne. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mga sulok ng bibig ng taong grasa. Tuwang-tuwa ang babaeng may asul na buhok. Ang pinakagusto niyang makita ay si Bettina ang binubugbog dahil si Bettina ang sumampal sa kanya kanina lang. Since you guys are not cooperative, then prepare to be hospitalized. Nagtaas ng kamay ang matabang lalaki at lumapit ang 12 ng malalakas na lalaki. Wait, biglang nagsalita si Karen. Napag-isipan mo na ngayon. Fine, may pagkakataon ka pang saksakin ang sarili mo. Lalong naging masama ang ekspresyon ng matabang lalaki. Hindi, hinihiling kong maghintay ka. Mahinaong tiningnan ni Karen ang 12 ng malalakas na lalaki. Nagtawanan ng mga lalaki, sino siya para hintayin kami? Nanghihingi ka ba ng awa? Nanunuya ang taong grasa. Walang silbi. Ngayon ikaw. Kung ayaw mong matanggal sa trabaho, itigil mo na lang. I can give you a chance, sabi ni Karen. Ano, tanggalin mo kami. Nakakatawa ka. Hindi ka namin amo, paano mo kami tatanggalin? Ang walang utak na babae, sabi ng isang lalaki. Nagtawanan ng mga lalaki sa kwarto na parang narinig nila ang pinaka-nakakatawang biro. Bulalas ng matabang lalaki na may halong panunuya, are you talking in your dreams? Here. Ako ang amo. Anong karapatan mo para tanggalin sila? Hindi ka na nila boss simula ngayong segundo dahil bibili ako nitong bar. Sabi ni Karen as a matter of fact. Kabanata 73. Nang marinig ng mga tao sa private room ang sinabi ni Karen, lahat sila ay nagtawanan sa kanya. Mali ba ang narinig ko? Akala mo ba bumibili ka ng gulay sa palengke? Pick and pay. Haha, this is ridiculous. She really thinks that she can buy this place with a few dollars. How ignorant. My boss spent $50 million merely on the renovation. Can you buy it with a few dollars? Napakabongga mo. Napuno ng private room ang kanilang walang katapusang panunuya kay Karen. Medyo nagulat si Mark na pinili ng kanyang ina na bilhin ang lugar na ito. Ang bar na ito ay hindi dapat nakakuha ng atensyon ng kanyang ina, hindi ba? Kung tutuusin, hindi naman mukhang maluho ang interior design although mahal ang lugar na ito. Malayo ang standard nito sa 5-star hotel na binili ng kanyang ina. Bakit gustong bilhin ng kanyang ina ang lugar na ito? Curious na tumingin si Mark sa kanyang ina. Natigilan ng taong grasa sa komento ni Karen, mali yata ang narinig niya. Ang kanyang chubby na mukha ay napakalamig at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa panganib. Sa kanyang opinyon, si Karen ay nanggagalit at nagpapahiya sa kanya. Nag-invest siya ng daan-daang milyong dolyar para itatag ang bar. Paanong may hamarang at kunin ito mula sa kanya? Anong pinagsasabi mo? Hinahanap mo si kamatayan. Malungkot at malamig ang boses ng taong matabang lalaki at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Ikaw mismo ang tinutukoy mo. Walang pakialam ang ekspresyon ni Karen. Umagalpak ng tawa ang babaeng may kulay asul na buhok. Lumapit siya mula sa kinauupuan niya at sinabing, tingnan mo. Interesado ka sa lugar na ito. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng lugar na ito? Bakit hindi ka pumunta at magbenta? Taglit lang siyang sinulyapan ni Karen. Sa sumunod na sandali, sumugod si Bettina at sinampal siya ng malakas. Malakas at malutong ang sampal na nag-iwan ng marka sa pisngi ng babaeng may asul na buhok.
Napasigaw ang babaeng may asul na buhok at bumagsak sa lupa. Namumula at namamaga ang mukha niya. Nawalan siya ng malay matapos sampilan at napahiga sa lupa na hindi gumagalaw. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa malaking pribadong silid. Parang nanigas ang hangin. Ang 12-dosenang malalakas na lalaki ay lubos na nabigla. Hindi dahil sa mapapatamba ni Bettina ang isang tao sa pamamagitan ng isang sampal. Ngunit dahil sa ganitong sitwasyon ay hindi nagdalawang isip si Bettina na hampasin ang babaeng may kulay asul na buhok. Ito. Wala ba sila kay Bettina? Anak na babae. Nagalit ang matabang lalaki sa kanyang ginawa. Ang kanyang mukha ay baluktot at mabangis. Talunin sila, patayin sila para dito. Ang grupo ng mga tao ay sumulong sa isang agresibong paraan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Bettina. Inilabas niya ang isang itim na dagger mula sa kanyang baywang at itinusok ito sa balikat ng malakas na lalaki na nangunguna sa barkada, Paf. Tumalsik ang dugo. Agad na napuno ng amoy ng dugo ang silid. Napasigaw ang matipunong lalaki sa takot at sakit. Si Bettina ay mabilis, tumpak, at walang awa. Sa ilang segundong iyon, matagumpay niyang napigilan ang iba pa sa eksena mula sa pagsingil. Tinong mag-aakalang sasaksakin ng isang babae ang isang tao gamit ang punyal. At sa harap ng maraming tao. Brutal, puro brutalidad. Pakawalan. Bitawan mo ang kapatid ko. You fucking stabbed him. Mamamatay siya. Ang 20-30 tao ay nagngangalit. Ang pribadong silid ay biglang napuno ng mga dagandong ng galit. Napasigaw ang lalaki dahil iniikot ni Bettina ang punyal na nakasubsob sa kanyang balikat. Ang malamig na titig ni Bettina ay natakot sa lahat na nasa eksena. Nagalit ang taong grasa. Ito ang kanyang lugar. Kung may namatay dito, wala siyang kakayahan na harapin ito. At least, malaking kawalan para sa kanya na isara ang kanyang negosyo sa loob ng ilang araw. Pakawalan mo siya, malamig na sabi ng matabang lalaki. Tiningnan lang siya ni Bettina, saka binunot ang punyal, at dahan-dahang inilipat sa lalamunan ng malakas na lalaki. Anong gusto mong gawin? Stop! Tigaw ng taong grasa. Papatayin niya sana siya. Huwag mo akong patayin. Natakot ang malaking lalaki sa kanyang pantalon. Kitang-kita niya ang pakay ni Bettina na pumatay. Sa pagkakataong iyon, takot na takot siya. Ginagawa lang niya ang trabaho niya rito, at takot siyang mamatay. Sino pa ba ang may lakas ng loob na lumapit? Sabi ni Bettina. Hindi malakas ang boses niya pero nagsisilbing deterrence. Lahat ng naruroon ay natakot sa kanyang paraan. Natatakot ang lahat na sila na ang susunod na tao sa ilalim ng punyal ni Bettina. Iisa lang ang buhay nila kaya wala nang nangahas na lumapit sa kanya. Hindi pa nila nakita ang kalupitan ni Bettina. Basura, walang kwenta ka, ano ba ang tinanggap kita? Nabalot ng galit ang taong grasa. Ang mga tauhan niya ay puro duwag. Nagkatinginan ang mga tauhan niya na nagtataka. Pero walang gumalaw. Impake mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Napatingin si Karen sa taong grasa at umorder. Bastos ka. Sa akin ang bar na ito. Do you think you can have it just because you want it? Umungol ang matabang lalaki, galit na galit. Hindi nakatiis si Mark na pinapagalitan ang ina. Tumalon siya, kumuha ng bote ng axe sa malapit na mesa, at binasag ito ng malakas sa taong grasa. Napaungol ang taong grasa. Nipatikip siya ng ulo at naramdaman niyang umiikot ang mundo niya. Laking gulat niya. Ang batang ito ay talagang tinalo siya sa kanyang sariling kerahan. Ikaw. Nagulat si Bettina. Napangiti naman si Karen matapos niyang mapagtanto ang ginawa ni Mark. Mukhang wala siyang pakialam sa anak niya. Tumayo ang matabang lalaki kahit sobrang sakit ng ulo. Tumalubong sa kanya ang galit. Tinaktan lang ba siya ng mga taong ito sa sarili niyang bar? Akala ba nila wala siyang backup? Nilabas niya ang kanyang mobile phone at tatawagan na sana ang isang tao nang maglabas si Karen ng kontrata mula sa kanyang bag. Nagtaka naman ang mga tao doon. Ano ito? Talaga bang nahilig ang babaeng ito sa bar na ito? Nagdala pa siya ng kontrata sa kanya. Nagulat ang mga tao doon. Sign this and I'll transfer the money to you. Then you can leave, sabi ni Karen na parang walang kwentang bagay. Katahimikan sa kwarto. Umisi ang taong grasa. Who the hell are you to ask me to sign it? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng bar ko? Walang halaga ang lahat ng nasa bar mo, ang tanging mahalagang bagay ay ang gusali sa piraso ng lupang ito.
Bibilhin ko ito ng $100 milyong. Sabi ni Karen. 100 million. What a joke. Tatingin mo ba ang 100 milyon ay parang 100,000? Isang bagay na pwede mong ilabas ng basta-basta. Nanunuya ang taong grasa. Sa buong lungsod na ito, napakakaunting tao ang maaaring kumuha ng 100 milyon ng cash ng sabay-sabay. Kilala niya silang lahat, ngunit walang ganoong babae sa listahan na nakilala niya. Tumulyap si Karen sa kanya at kinuha ang kanyang cellphone. Wala pang 1 minuto, tumunog ang telepono sa bulsa ng taong grasa. Inilabas niya iyon at may pagdududa na tinignan. Ito ay isang mensahe. Tinabi sa mensahe na 100 milyon ang inilipat sa kanyang account. Laking gulat ng taong grasa. Sino ang babaeng ito? Paano niya mailipat ang $100 milyong sa kanya ng ganoon kabilis? Ikaw, umiling agad siya. Hindi ko sinabing gusto kong ibenta ang bar ko sa'yo. You will? Sabi ni Karen. Hindi maganda ang itsura ng taong grasa. Anong problema? Napansin niya ang kalmadong kilos ni Karen. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong aura sa sinuman. Siya ba ay mula sa isang makapangyarihang pamilya? Hindi dapat pwede. Nagulat siya at nag-aalinlangan. Lalong natulala ang ibang tao sa eksena. Naglipat ba talaga siya ng $100 milyong dahil interesado siya sa lugar na ito? Gaano kayaman ang babaeng ito? Bigla silang nakaramdam ng takot. Kung ngayon lang nila siya sinaktan, hindi ba sila mapapahamak? Ngayon nasa ilalim na kayong lahat. Bettina Byrne ang pangalan niya, sabi ni Karen. Mahigit 20 tao na nasa eksena ang napalingon kay Bettina. Inalis niya ang punyal. Ang malaking kasama na nasugatan ng kanyang punyal kanina ay bumagsak na sa lupa dahil sa takot. Laking gulat niya. Bakit nandito pa rin kayo? Malamig na sabi ni Bettina. Nagkatinginan sila. How dare you? Nagalit ang taong grasa. How dare she command his men in front of him? Hindi sila gumalaw. Lumapit sa kanila si Bettina na may dalang punyal sa kamay. Natakot sila sa kanyang kalamigan at kalupitan. Ang ilan ay nagulat at napaatras sa takot na masasaksak. Nagtakbuhan palabas ng kwarto ang mga talagang takot na takot. Kasunod nito, sumunod ang iba pang mga lalaki. Wala kayong silbi. Walang kwenta. Hindi napigilan ng taong grasa ang galit. Anong uri ng mga tao ang kinuha niya? Tinaman niya ng tingin si Karen. Sino ka? Hindi kita binente ng bar. Umalis ka na dito ngayon din. Kailangang maging maingat ang taong grasa dahil napakadali niyang makapaglipat ng $100 milyong. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang sariling net worth ay ilang daang milyong dolyar lamang, at gayon paman, hindi madali para sa kanya na makalakom ng $100 milyong sa ganoong maikling panahon. Masasabi lang niya na baka mas makapangyarihan sa kanya ang babaeng nasa harapan niya. Wala kang karapatang magsabi ng kahit ano dahil gusto ko ang bar mo. Tumayo si Karen mula sa sofa. What a joke. This is my bar. Hindi ba pwedeng ganyan ka na lang bumili? I disagree. Humisi ang matabang lalaki, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, muling tumunog ang kanyang mobile phone, at isa pang text message ang dumating. Notification for another $100 million. Nagulat ang taong grasa. Akala niya mali ang nakita niya, pero totoo pala. Kakalipat lang ng babaeng ito ng 200 milyon wala pang 1 minuto. Sino ba talaga siya? Kabanata 74. Laking gulat ng taong grasa. $200 million, ni hindi man lang niya tinakpan. Mayaman ang babaeng ito. Nag-alinlangan siya. Sa pagkakaroon ng $200 milyong na tulad nito, tiyak na wala siya sa kanyang antas. Lumapit ang taong grasa at nagngangalit na sinabi, sino ka ba? Alam mo ba kung bakit ako nag-transfer ng $200 million sa iyo kahit alam kong ang lugar na ito ay worth at most $100 million lang? Cool na sabi ni Karen Lee. Hindi ko alam. Umiling ang matabang lalaki at sinabing. Dahil ayaw kitang makita dito, sabi ni Karen. Nagalit ang taong grasa at naisip, pinapalis ba niya ang pera? Gusto niyang ilabas ang kanyang galit. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagpapatakbo ng bar na ito sa loob ng maraming taon at nagkaroon ng kanyang network. Ang pilitin siyang umalis ay walang alinlangan na pinutol ang kanyang paraan ng paggawa ng pera. Ngunit sa sobrang lapit kay Karen, nakaramdam na siya ng pang-aapi.
Hindi na siya naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Karen. Minsan na siyang nagkaroon ng ganitong pakiramdam nang pumunta siya sa Central City at nakipagkita sa ilang business tycoon. Super baller ba itong babaeng nasa harap niya? Pero bakit hindi niya narinig ang tungkol sa kanya noon? Bigla niyang naalala ang isang malaking kaganapan sa lungsod kamakailan. Ang Hotel Luna ay binili ni Madam Lee sa presyong halos 3 bilyon. Si Madam Lee ba ang babaeng nasa harapan niya? Nang maisip ito ng taong grasa, pawis na pawis siya. Mayroon siyang ilang daang milyong dolyar, ngunit kasama na iyon sa mga asset tulad ng kanyang bahay at bar. Gumastos ang babaeng ito ng 3 bilyong dolyar para makabili ng 5-star hotel. Pagkatapos, wala pang kalahating buwan, binili niya ang kanyang bar na may 200 milyong dolyar. Ang kanyang halaga ay talagang hindi maisip. Pakiramdam niya ay na-offend siya nito. Ano ang gulat? Tumingin sa kanya si Karen at walang pakialam ang boses nito. "Excuse me, ikaw ba si Madam Lee?" Pansamantalang tanong ng matabang lalaki. Tinapik ni Karen ang kanyang mga daliri sa mesa na parang walang narinig. "Halika at pumirma ka. Bibigyan kita ng 3 araw para umalis sa lugar na ito. Tandaan mo, huwag kang magpapakita sa harapan ko. Naiinis ako kapag nagpakita ulit sa harapan ko ang taong hindi ko gusto. Gagawin ko siya. Mawala ng tuluyan." Biglang tumindi ang pakiramdam ng pang-aapi. Nanginginig ang matabang lalaki at agad na lumapit. Pumirma siya at pinindot ang kanyang fingerprint sa kontrata. Tumayo siya ng matigas at hindi alam ang gagawin. Iniligpit ni Bettina ang kontrata sa mesa at tinitigan ang matabang lalaki na singkit ang mga mata. Natulala siya sa kalupitan ni Bettina. Pero mas nataranta ang taong grasa. Kung kayang-kaya ni Karen ang 3 bilyon ng ganoon kadali, madali niya itong haharapin. "Ibabalik ko sa iyo ang 50 milyong dolyar. Ang matabang lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Hindi na ito ang lugar mo. You can go now," sabi ni Karen. "No, I'll refund $100 million to you. I want to make friends with you," nagmamadaling sabi ng matabang lalaki. Sa kanyang puso, pakiramdam niya ay nasaktan na niya ang isang taong hindi niya kayang masaktan. Nadama niya na ang milyong dolyar ay malamang nakitili ng kanyang buhay. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang natakot. Pinaikit ni Karen ang kanyang mga mata. "Hindi pupunta." Isang hakbang pasulong si Bettina, mahirap baliwalain ang pananakot. Nanginginig sa takot ang matabang lalaki at agad na hinaila ang nakahandusay na babae na asul ang buhok. Nagising siya. "Dad, naresolba mo na ba ang bagay na to?" Dad, bakit buhay pa sila? Tumawag ka ng iba at bugbugin mo na sila." Nagpumiglas ang babaeng asul ang buhok. "Kasalanan mo ang lahat," sabi ng matabang lalaki. Nagtaas ng kamay ang matabang lalaki at sinampal siya. Tinakpin ng kamay ng babaeng may asul na buhok ang mukha at nalilitong tumingin sa ama. "Dad, you." Inaila ng matabang lalaki palabas ang babaeng may kulay asul na buhok. Nang tuluyang makalabas ay tulala ang babaeng may kulay asul na buhok. Bakit siya sinampal ng kanyang ama? "Pagkatapos ay sisimulan ko na ang pakikitungo sa bar," sabi ni Bettina. "It's too late today. Start tomorrow. You can ask someone to redesign the whole bar. I don't want to see any former items in this bar," ani Karen. "Oo," tumanggaw si Bettina. Nagulat si Mark. Ang kanyang ina ay nagpaplano na ganap na ayusin ang bar. Talagang matapang na desisyon iyon. Tanong ni Mark, "Nay, malaki ang gasto sa pagpapaayos ng buong bar." Alam ni Mark na mayaman ang kanyang ina, tiyak na gagawin niyang isang marangyang bar ang lugar na ito, na may posibilidad na give-away ng lumang gusaling ito at muling itayo mula sa ground zero. Kung tutuusin, napakalakas ng kanyang ina. Maaaring nagkahalaga ng 3 o 400 milyong dolyar para gawin iyon. Ito ay magiging isang premium na bar. Siguro higit sa 300 milyong dolyar, sabi ni Karen. Napangiti si Mark at tinanong kung pwede ba siyang uminom anumang oras. Umiling si Karen at sinabing, "Oo, ngunit kailangan mong manatili sa katamtamang pag-inom ng alak. Maaari kang pumunta dito 3 beses sa isang buwan upang uminom. Maaari kang pumunta dito anumang oras kapag hindi ka umiinom. Naiintindihan mo ba kung ano ako ibig sabihin?" Tumanggaw si Mark. Nag-aalala ang kanyang ina sa kanyang kalusugan.
Kung tutuusin, nakakasama sa kalusugan ng isang tao ang pag-inom. Isa pang mahalagang bagay ay huwag uminom at magmaneho. Seryosong-seryoso si Karen nang sabihin niya iyon. Got it? Sagot ni Mark. Pag nakita kong lumabag ka sa rules, magagalit ako. Please remember this. Seryosong tono na sabi ni Karen, pero baka sa mga mata niya ang pagdedota. Ngumiti si Mark. Hindi naman siya mahilig uminom. At saka, kung ma-accident siya dahil sa pag-inom at pagmamaneho niya, mawawala ng saysay ang lahat ng pera. Kawakas ay napalingon si Karen kay Charlotte na nasa sulok pa rin. Natarante si Charlotte dahil, sa loob lamang ng ilang minuto, nasaksihan niya ang isang deal na $200 milyong. Nangyari ba talaga yon? I don't care about your private life, but you can't mess around with women, you can't force or play with them. Kung nabuntis mo ang isang babae, lalaki ka at aminin mo. Nagseryoso na naman si Karen. Sabi ni Mark, I know. And mom? You think too much. I don't have feelings for these two. Dalawa, tanong ni Karen. Tinapik ni Karen ang noo ni Mark. Hindi dapat paglaruan ang damdamin ng isang babae. Pakiramdam ni Mark ay walang magawa. Bilang kanyang ina, siya ay dapat na mag-set up ng isang tamang pagtingin sa mga kababaihan para sa kanya. Kung tutuusin, babae rin siya. Tumayo si Karen at sinabing, let's go. Tamahan mo ako sa hapunan. Ma, paano ako makakaalis sa ganitong sitwasyon? Tanong ni Mark. Pakiramdam ni Mark ay walang magawa. Si Sarah ay lasing pa habang si Charlotte ay gulat na gulat pa rin. Kailangan niyang mag-ayos para sa kanilang dalawa. Okay, bahala ka na. Lumabas sina Sarah at Bettina. Biglang may naisip si Mark at tumakbo palabas na sinundan ng kanyang ina. Nay, kailangan ko ng pera para sa plaza kamakailan. Nauuna si Karen, winagiwi niya ang kamay at sumagot, got it. Wala pang isang minuto, nakatanggap si Mark ng text message mula sa kanyang bank notification. Ang kanyang ina ay naglipat sa kanya ng isa pang $5 milyong. Nagulat si Mark. Inilagay niya ang telepono sa kanyang bulsa at pumasok sa silid na nakahinga ng maluwag. Nang makita niyang nakatitig pa rin sa kanya si Charlotte, walang choice si Mark kundi pumunta. Nakita niyang nakatulog na si Sarah, siguradong marami na itong nainom. I'll send you two back. Can you let Sarah stay over at your house tonight? Sabi ni Mark. Akala niya ay maaari niyang kalokohan si Sarah ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Medyo nadismaya si Mark. Masyadong maliit ang tinutuluyan ko, at may dalawa pa akong kasama, sabi ni Charlotte. Then what should we do? I'll book a room for you two. Walang choice si Mark kundi sabihin iyon. Bakit hindi tayo pumunta sa bahay mo? Napakagatlabi si Charlotte at sinabing. Kinabahan siya nang itanong iyon. Masyado bang halata? Ngunit ngayon, muli siyang namangha ni Mark. Gusto niyang gumawa ng inisyatiba, kung hindi, baka wala siyang pagkakataon sa hinaharap. Punta ka sa bahay ko. Nagulat si Mark. Bagamat mayroon siyang ibang mga silid. Si Mark ay nasa isang dilema. Wala siyang pakialam kay Charlotte pero ayaw niyang pumasok si Sarah sa kanyang tahanan. Pakuha ako ng kwarto. Mas convenient, sabi ni Mark. Sige. Nakaramdam ng pagkadismaya si Charlotte. Hindi ba talaga siya kaakit-akit sa kanya? Pagtataka ni Charlotte. Kinagat niya ang kanyang labi at nagpas siyang ilabas lahat. Mark, alam kong marami kang babae, but I don't mind being one of them. As long as willing kang lumapit sa akin kapag kailangan mo ako, or I'll come to find you. Is that sige? Natigilan si Mark. Tumingin ulit siya kay Charlotte. Maganda si Charlotte, ngunit hindi interesado si Mark sa kanya sa ngayon. Higit pa rito, sinabihan siya ng kanyang ina na huwag paglaruan ang damdamin ng isang babae. Well, let's talk about it next time, pinutol ito ni Mark. Sige, ibinaba ni Charlotte ang kanyang ulo at nakaramdam ng pait sa kanyang puso. Sa tingin mo ba masyadong flat ang dibdib ko? Nag-iisip si Mark. Kumpara kay Sarah, Lilibeth Polan, at kahit kay Mel Demain, ordinaryo lang talaga siya, pero ang ganda pa rin ng legs niya. Nakita niya si Mark na nakatingin sa kanyang mga binti. Nakahinga ng maluwag si Charlotte. Malaki ang tiwala niya sa kanyang mga binti. Maganda siya sa lahat ng damit na suot niya noon. Sabi ng lahat, maganda ang mga binti ni Charlotte. Sabi nga, may chance pa siya.
Gaya ng iniisip ni Charlotte, mas gamaan ang pakiramdam niya. Hinawakan niya ang kamay ni Mark, at nagulat si Mark. Ito. Gayunpaman. Namula ang mukha ni Charlotte. Tumango si Mark. Kung kailangan mo ng tulong sabihin mo lang sa akin. Gustong tulungan ni Charlotte na bumangon si Sarah, ngunit naging mahina at malamaya ang katawan ni Sarah nang siya ay lasing. Imposibleng hawakan siya ng isang babae. Kailangan niyang iwan si Sarah kay Mark. Pinuhat ni Mark si Sarah, ibinaba ang kanyang ulo, at nakita ang kanyang makapal na dibdib. Sa pagtingin sa kanya ng malapitan, kailangan niyang aminin na siya ay kaakit-akit. Gayunpaman, hindi siya makapag-isip ng bulag tungkol dito. Hinawakan ni Mark si Sarah at naglakad palabas, kasunod si Charlotte. May hotel malapit sa bar. Nakita ng receptionist si Mark na nakaakbay sa isang babae, kasunod ang isa pang babae sa likod niya. Nagulat siya ngunit nagpatuloy sa pagbook ng kwarto para kay Mark habang nakatingin sa kanya sa kakaibang liwanag. Pagdating nila sa kwarto, lasing si Sarah at gusto niyang haburin ang kanyang damit. Hindi tumanggi si Mark. Nakita niyang hinubad ni Sarah ang kanyang coat at tulala itong natamba. Walang choice si Mark kundi tulungan siyang tumayo. Gayunpaman, nagsuka si Sarah sa buong Mark nang walang anumang babala. Natigilan si Mark. Matapos sa mukha ay bumagsak si Sarah sa sahig at nagpatuloy sa pagtulog. Sumugod si Charlotte at humingi ng tawad, "I'm sorry, hindi sinasadya ng pinsan ko." Gusto siyang sampelan ni Mark sa hita. Ano ang nangyayari? Ganon ba ang ganti niya sa pagtulong sa kanya? Nasuka ang buong katawan nito. Ano ang dapat niyang gawin? Natutulog pa rin si Sarah na parang patay na troso. Bakit hindi ka pumasok at maligo? Paborin mo ang iyong damit at ako na ang maglalaba para sa iyo. Pagkatapos, patuyuan kita ng hairdryer. 10 minuto lang, sabi ni Charlotte sa isang mababang boses. Siya ay talagang nagsisisi sa nangyari. Walang ibang pagpipilian si Mark. Inubad niya ang damit niya at naligo habang naglalaba naman ng damit si Charlotte. Sa pamamagitan ng frosted glass, nakita niya ito sa loob. Siya ay nahihiya. Paano niya ito dapat ilagay? Alam niya na ang mga babae ay talagang malaswarin. Inamin niya na ganoon siya kaya naman hindi niya maiwasang masilip siya. Gayunpaman, hindi matapang si Mark. Ngunit siya ay tumingin toned at kaakit-akit. Habang iniisip niya si Mark, mabilis na naglaban ng damit si Charlotte. Lumabas si Mark sa banyo, nakabalot ng bath towel. Ngayon lang, natukso siyang bigyan ng handjob ang sarili sa loob ng banyo. Siya ay isang tao pagkatapos ng lahat. Sa ganitong sitwasyon, maaaring makipagtalik si Mark kay Charlotte kahit kay Sarah din. Anyway, lasing si Sarah, at malamang na makipagtulungan sa kanya si Charlotte. Ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti, hindi ito magawa ni Mark. Una sa lahat, wala talagang nararamdaman si Mark kay Charlotte lalo pa si Sarah. Maganda ang figure ni Sarah pero ayon, hindi nagustuhan ni Mark. Medyo nakonsensya si Mark sa nangyari kay Sarah ngayon. Kaya naman, mas imposibleng samantalahin siya nito. Kaya minabuti na huwag masyadong mag-isip. Umupo si Mark sa gilid ng kama at tumingin kay Sarah na natutulog sa sahig. Ito ay isang kakilakilabot na araw para sa kanya. Siya ay lasing at binugbog. Hindi siya dapat matulog sa sahig ng ganito. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpasya siyang bigyan siya ng kamay at dinala siya sa kama. Sarah was mumbling nonsense, baller, Tara na. Wala akong pakialam sa itsura mo, mas maganda kung kamukha mo si Mark. Tara. Nagulat si Mark. Ipinanta siya ba talaga ni Sarah ang baller at kinuha siya bilang Mark? Hindi kailanman naisip ni Mark ang tungkol dito. Akala niya ay labis na kinasusuklaman at kinamumuhian siya ni Sarah. Nagustuhan ba talaga siya ni Sarah? Hindi ito dapat mangyari. Tinitigan ni Mark si Sarah sa kama. Kabanata 75. Tuluyan nang nakatulog si Sarah Lynn. Wala siyang dalang kubrekama. Napaka-tempting niyang nagsisinungaling ng ganito. Tumingin sa kanya si Mark Orleans at palihim na umiling. Masyado siyang hinamak ni Sarah. Paano niya naiisip ang tungkol sa kanya? Marahil ito ay dahil sa sobrang lasing niya. Nakaramdam ng hiya si Charlotte Yates. Sarah, hindi mo ba alam na si Mark ang baller? Paano mo nagustuhan si Mark? Nag-iisip ka ba ng kalokohan?
Walang magawa si Charlotte kundi ipagpatuloy ang pagpapatuyo ng mga damit para kay Mark. Hindi na tumingin si Mark kay Sarah. Hindi siya makasigurado na may gagawin siya kung patuloy itong tumingin sa kanya. Makalipas ang 10 minuto, tuyo na ang damit ni Mark. Pumunta si Mark sa banyo para magbihis at saka lumabas. Matulog ka ng maaga. Babalik ako. Huwag mong sasabihin kay Sarah ang nangyari ngayon. Iniisip pa niya ang kalokohan si Sarah. Bakit hindi ka tumuloy? Sabi ni Charlotte. Iniling sa kanya ni Charlotte na manatili. Pagkatapos, lumapit siya kay Mark, kinagat ang kanyang labi at sinabing, walang pakialam kung nandito si Sarah. Dahil dinala na ito ni Charlotte sa puntong ito, naunawaan ni Mark ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang bigyan siya ng handjob tulad ng ginawa ni Meldemain. Napunit si Mark. Kung tutusin, may ideya siya noong nasa shower siya ngayon, ngunit pinigilan niya ito. Matapos itong pag-isipang mabuti, nagpasya siyang iwaksi ito. Wala siyang nararamdaman para kay Charlotte. Maling hilingin sa kanya na tulungan siya. Hindi na kailangan. Matulog ka ng maaga. Pinuksan ni Mark ang pinto at lumabas. Napabuntong hininga si Charlotte at umupo sa kama. Tumingin siya kay Sarah, saka sinabing, sayang. Ganon na ba ako kasama? Sa pag-iisip ng shower scene kasama si Mark, namula si Charlotte at nagkaroon ng ideya. Lumapit siya at binigyan si Sarah. Matapos masigurong mahimbing na natutulog si Sarah, kinuha ni Charlotte ang bag at pumasok sa banyo. Kinaumagahan, nagising si Sarah at natagpuan ang sarili sa hotel. Laking gulat niya at agad niyang hinubad ang kubrekama. Nang makita niyang hubad siya ay napasigaw siya. Nagulat si Charlotte na nasa banyo at tumakbo palabas. Anong ginagawa mo? Takot na takot si Sarah. Nasaan ang mga damit ko? At ang kamay ko? Bakit namumula ang binti ko? Ako ba? Buho. Habang sinasabi ito ni Sarah, hindi niya natuloy, at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. That's nonsense. I slept with you last night. Who can harm you? Hubad ka dahil lasing ka kagabi at naisuka mo lahat ng damit mo. Hinubad ko para sayo. May problema ka ba dyan? Umupo si Charlotte. No, I'm relieved that's you, cousin. Naalala ko nasa bar ako, tapos binugbog ako ng babae, tapos... Nakahinga ng maluwag si Sarah, malabo niyang naalala na may binuhat siya, sino itong taong ito? Pinsan, tayong dalawa lang ba ang nandito sa kwarto kagabi? Naalala ko may lalaki sa kwarto. Sino siya? Natarante si Charlotte. Mark. Iyon lang ang nasabi ni Charlotte. Ano? Ang talo. Napatalon si Sarah mula sa kama sa gulat. Siya yun. Tinamantalan niya ba siya kagabi? Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Charlotte at naisip, hindi siya talo. Marami siyang pera. May ginawa ba siya sa akin kagabi? Hinawakan niya ako. Kinabahan at galit si Sarah at the same time. Siyempre, noong nasa tindahan sila kahapon, matagal na niya itong sinilip. Dahil nagkaroon siya ng pagkakataon kagabi, paano niya ito pakakawalan? Sa pagkakataong ito, gustong tumakbo palabas ni Sarah at sampilan si Mark ng 2 beses. Hindi. Maligo ka na at mag-check out tayo. Inayos ni Charlotte ang kanyang mga gamit. Hindi naniwala si Sarah. Paano ito magiging posible? Napakaganda ng figure niya. Kailangang may ginawa si Mark sa kanya. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Kung hindi dahil kay Mark kahapon, hindi siya mabubugbog ng medyo may edad na babaeng iyon. Not to mention na siya ay binugbog, pero paano siya nagkikimkim ng masamang intensyon sa kanya. Bumangon si Sarah sa kama at nagbihis. Kailangan niyang hanapin si Mark para malinisan ang hangin. Nakita ni Charlotte ang kanyang iniisip at agad siyang pinigilan. Anong ginagawa mo? Tinulungan siya nito pero gusto niyang pag-alitan siya. Siguradong magagalit si Mark. Ayaw niyang magalit si Mark at mawala ng pagkakataon sa kanya. Kagabi, kung hindi dahil kay Sarah, hindi magdadalawang isip si Mark, at maaari siyang magkusa na patuluyin siya. Hindi nakaimik si Charlotte. Sa naisip niya, Sarah, ganoon ka na baka galit kay Mark. Alam mo bang may kalokohan kang kausap kagabi at binanggit mo ang pangalan niya? Habang nagsasalita si Sarah ay nagtungo siya sa banyo para maligo at galit na lumabas. Sumunod sa kanya si Charlotte na walang gana. Nagmamadaling umalis si Charlotte dahil kapag lumayo si Sarah ay tiyak na pipigilan siya nito.
Lumabas si Mark sa bahay. Magsisimula na ang pagsusulit sa mga susunod na araw. Nais ni Mark na tapusin ang pagsusulit at simulan ang kanyang negosyo sa lalong madaling panahon. Ayaw niyang ma-disappoint ang kanyang ina at hindi rin niya gustong ma-disappoint si Lilibeth Polan. Gayunpaman, walang klase sa umaga. Nais ni Mark na pumunta muna sa plaza at ibigay kay Yolanda Lane ang bahagi ng perang ibinigay sa kanya ng kanyang ina kahapon. Naghintay ng elevator si Mark at tumingin sa pinto ni Melda Main. Nag-alinlangan siya at iniisip kung dapat ba siyang pumunta at kumustahin. Gusto siyang tulungan ni Melda na maibsan ang kanyang pagnanasang sexual sa plaza kagabi. Sa katunayan, kung hindi nagpakita si Lilibeth sa oras na iyon, maaaring tinulungan na ni Melda si Mark sa handjob sa kotse. Siyempre, sa sandaling ito, walang iniisip si Mark. Madaling araw noon. Naglakad siya papunta sa pintuan ni Melda ngunit nag-alinlangan. Nagpasya na siyang umalis nang biglang bumukas ang pinto ni Melda. Natigilan si Melda. Nagkatinginan silang dalawa. Natahimik si Melda. Inabot niya at hinaila si Mark papasok ng bahay. Natarante si Mark pero sinundan siya papasok. Gusto mo ba? Tanong ni Melda. Natigilan si Mark. Bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Melda, wala naman sigurong ginawa si Lilibeth sa'yo. Tutulungan kita. Habang nagsasalita siya, umupo si Mark. Makalipas ang 2 minuto, pumunta si Melda sa banyo at naghugas ng kamay. Nakakahiya talaga si Mark. Masyado bang mabilis ang climax niya? Parang noong nakaraan lang. Hindi alam ni Mark ang sasabihin at medyo nahihiya. Tumayo siya at sinabing, Ate Melda, ako. Tinabi ko sa iyo ang tungkol kahapon. Huwag ma-pressure. Wala lang, sabi ni Melda. Nadismaya siya kagabi. Isang beses lang tumawag si Lilibeth kay Mark, at umalis na ito sakay ng kotse niya. Handa si Melda na tulungan si Mark na mapawi ang kanyang sexual na pagnanasa. Gaano kalakas ang loob ng isang babae na magkusa para banggitin ito. Pero, umalis pa rin si Mark. Well, Ate Melda, may itatanong ako sa iyo. Napahiya si Mark. Sige, naglakad si Melda. Naisip niya, gusto pa ba niya? Siguro, kung tutuusin, napakabata pa niya. Bulong ni Mark sa tenga ni Melda. Nakakatawa si Melda sa tanong niya. Si Melda ay talagang walang gaanong karanasan sa aspetong ito. Noong siya ay nasa kolehiyo, mayroon siyang nobyo na binigyan din niya ng handjob. Pagkatapos ng kolehiyo, nagkaroon siya ng isa pang kasintahan. Ginawa niya ang lahat sa kanya. Pakiramdam niya ay mabilis si Mark, pero ayos lang. Nag-isip sandali si Melda at sinabing, medyo mabilis lang. Gusto ni Mark na humanap ng butas na mapagtatagwan. Ito ay totoo. Kanina pa siya nanonood ng porn, pero mamantong hininga siya. Hindi ito magagawa. Kung kasama niya si Lilibeth, mas mahihiya si Mark na matuklasan niya ito. Mukhang kailangan niyang mag-ehersisyo. Kinailangan niya talagang magpakatatag sa gym na may mas maraming pagsasanay. Huwag mong isa-puso. Hindi maganda para sa iyo na ma-pressure sa ganitong uri ng bagay, sabi ni Melda. She found Mark a little funny and that brightened up her mood. Napahiya si Mark at hindi alam kung paano itutuloy. Sabi ni Melda, huwag kang masyadong mag-isip. Okay, sabi ni Mark. Gusto mo bang pumunta sa lugar ko ngayong gabi? Tanong ni Melda. Nag-isip sandali si Mark. Depende ito, ngunit ang mga kasanayan ni Melda ay lampas sa paglalarawan. Kung gusto mo, sabihin mo lang, sabi ni Melda. Hindi alam ni Mark ang sasabihin. Nanloko na naman ba siya? I'm sorry, Melda. Nakonsensya si Mark. Lumabas sila at sumakay ng elevator pababa. Pumunta si Melda sa kanyang restaurant habang si Mark ay diretsyong nagmaneho papunta sa plaza. Pagkababa niya ng sasakyan ay tumunog ang phone niya. Inilabas niya iyon at nakita niyang galing iyon kay Sarah. Bakit siya tatawag ng babaeng ito? Para magpasalamat sa kanya. Galit na boses ni Sarah ang nanggaling sa kabilang side ng telepono nang sagutin niya ang telepono. Tinanong niya kung nasaan si Mark. Oh,